Tuwing October 31, milyong-milyong tao sa buong mundo ang nagsusuot ng costume, nagdedekorasyon ng kalabasa at nagti-trick or treat. Pero naisip mo ba kung saan ba talaga nagsimula ang Halloween at bakit ito konektado sa mga kaluluwa, multo at kamatayan? Ngayon, balikan natin ang libu-libong taon ng kasaysayan ng isa sa mga pinakamisteryosong tradisyon sa mundo. Ito ang pinagmulan ng Halloween. Pero bagong lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin ang bidyong ito bilang suporta. Bago pa man dumating ang mga costume at candy, may isang sinaunang selebrasyon sa Europa na tinawag na Samhain. Ipinagdiriwang ito ng mga Celtic tribes sa Ireland, Scotland, higit 2,000 taon na ang nakalipas. Para sa kanila, ang October 31 ang huling gabi ng taon, ang gabi bago pumasok ang madilim na taglamig. At sa gabing iyon, nabubura daw ang hangganan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Naniniwala ang mga Celt na sa Samhain, bumabalik ang mga kaluluwa ng mga ninuno upang bisitahin ang kanilang mga tahanan. Ngunit hindi lang mga mabubuting espiritu ang bumabalik. Kasama rin ang mga masasamang nilalang, mga demonyo at mga babaylan na may kapangyarihang tumawid sa pagitan ng mga daigdig. Upang protektahan ang kanilang sarili, nagsisindi sila ng malaking apoy o bonfire sa gitna ng nayon. Ang mga pari nilang tinatawag na druids ang namumuno sa ritual, nagsusunog ng mga hayop bilang alay, at nagdarasal upang protektahan ang komunidad mula sa dilim ng taglamig. Ang mga tao naman ay nagsusuot ng balat ng hayop at maskara upang magmukhang isa sa mga espiritu. Sa paniniwalang kung magpapanggap silang multo, hindi sila makikilala ng mga tunay na multo. Habang lumilipas ang mga panahon, unti-unting nagbago ang mukha ng Europa. Ang mga tribong Celtic na minsang nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng apoy ng Samhain ay naharap sa bagong kapangyarihang paparating mula sa timog, ang Imperyong Romano. Noong ika-1 siglo bago ipanganak si Kristo, sinakop ng mga Romano ang malaking bahagi ng mga lupaing tinitirahan ng mga Celt, ang mga isla ng Britain at Ireland, mga lambak ng Gaul, at maging ang mga baybayin ng Europa. At kasama sa pananakop na ito, hindi lang espada ang dala ng mga Romano, kundi pati ang kanilang mga Diyos, paniniwala at ritual. Ang kanilang mga tradisyong panrelihiyon ay nagsimulang humalo sa mga kaugalian ng mga Celt, at dito nagsimulang mabago ang anyo ng Samhain. May dalawang malaking pagdiriwang ng mga Romano na nakasabay sa Samhain. Una, ang Peralia, isang araw sa huling linggo ng Oktubre kung saan ginugunita ng mga Romano ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Nagsisindi sila ng mga lampara, nag-aalay ng pagkain at alak, at nagdarasal para sa kapayapaan ng mga kaluluwa. Ikalawa, ang Pomona Day, isang selebrasyon para kay Pomona, ang diyosa ng mga bunga at pag-aani. Ang kanyang simbolo, ang mansanas. Marahil dito rin nagsimula ang kaugalian ng apple bobbing, ang larong kalaunay naging bahagi ng mga selebrasyon ng Halloween. Sa pagdaan ng mga taon, ang pagsasanib ng Samhain at mga ritual ng Roma ay nagbunga ng isang kakaibang tradisyon, isang gabi ng mga kaluluwa, apoy at misteryo na pinagsama ng dalawang kultura. Ngunit may isa pang alo ng pagbabago ang dumating, ang pananampalatayang Kristiyano. Nang bumagsak ang Imperyong Romano, kumalat naman ang simbahang Katolika sa buong Europa. At tulad ng madalas na ginagawa ng simbahan noon, hindi nila ganap na tinanggal ang mga paganong tradisyon. Sa halip, binigyan nila ito ng bagong kahulugan. Noong 609 AD, ipinahayag ng Papa na magkakaroon ng araw para gunitain ang lahat ng mga banal, ang All Saints Day o All Hallows Day. Ang gabi bago ito, ang All Hallows Eve, ay patuloy na ginugunita ng mga tao sa dating petsa ng Samhain. At gaya ng maraming lumang paniniwala, ang dating gabi ng mga kaluluwa ng mga Celt ay hindi tuluyang nawala. Sa halip, tinakpan ito ng bagong simbolo ng kabanalan.
Sa ilalim ng mga krus at dasal, patuloy pa rin ang mga tao sa pagsisindi ng apoy, pagsusuot ng maskara at paggunita sa mga patay. Ngunit ngayon, ito ay para sa mga banal na kaluluwa. Para sa simbahan, ito ay taktika ng pagpapalit ng pananampalataya. Mas madaling matatanggap ng mga Celt ang Kristyanismo kung maikokonekta ito sa kanilang nakagisnang ritual. Kaya't habang sinasabi ng simbahan na ito'y All Hallows Eve, ang mga tao ay patuloy pa rin itong tinatawag na Samhain sa kanilang wika. Sa maraming nayon nanatili ang mga bonfire, ang pagsusuot ng maskara at maging ang pagbibigay ng pagkain sa mga bumibisitang espiritu. Bagaman ngayon, sinasabi nilang ito ay para sa mga kaluluwang nangangailangan ng dasal. At mula sa mga kabundukan ng Ireland at mga simbahan ng Europa, ang All Hallows Eve ay maglalakbay sa kabila ng dagat, patungo sa Amerika kung saan muling isisilang ang gabi ng mga kaluluwa bilang Halloween. Noong ika-19 na siglo, dumating sa Amerika ang libu-libong Irish at Scottish immigrants. Dala nila ang kanilang tradisyon na Samhain na sa panahong iyon ay kilala na bilang Halloween. Sa mga unang taon, hindi pa ito tanggap sa lipunan. Tiningnan ito ng ilang protestante bilang paganong ritual, isang gabi ng mga mangkukulam na kailangang iwasan. Ngunit sa mga komunidad ng mga imigrante, patuloy itong ipinagdiriwang. Kasama sa mga tradisyong iyon ang paggawa ng jack-o'-lantern, isang nakangising muka na inuukit sa gulay upang takutin ang masasamang espiritu. Sa Ireland, ang ginagamit noon ay singkamas o turnip. Ngunit ang marating nila ang Amerika, nadiskubre nila ang kalabasa. Mas malaki, mas madaling ukitan at mas maliwanag kapag sinindihan ng kandila. Dito isinilang ang imahe ng kalabasang may ngiti sa dilim, na kalaunan ay magiging simbolo ng modernong Halloween. Habang lumalago ang populasyon ng mga imigrante, ang Halloween ay unti-unting naging bahagi ng kultura ng Amerika. Ngunit nagbago ang kahulugan nito. Mula sa gabi ng takot at espiritu, naging pista ng mga tao. Isang sandali ng kasiyahan bago ang malamig na Nobyembre. Nagsimula ang mga Harvest Festival at Halloween parties. Nagkaroon ng mga laro, costume at mga paligsahan ng jack-o'-lantern. Ang mga dating ritual ng pagsusuot ng maskara upang itago ang mga sarili sa mga kaluluwa ay naging masayang pagtatanghal ng imahinasyon. Mga costume ng diablo, multo, bruha hanggang prinsesa at superhero. Noong unang bahagi ng 1900s, naging popular ang ideya ng trick-or-treating. Ang kaugalian ay nagmula sa sinaunang tradisyon ng souling sa Europa, kung saan ang mga bata o mahihirap ay nag-iikot sa mga bahay, nagdadasal para sa mga kaluluwa ng yumao kapalit ng tinapay o prutas. Sa Amerika, ito ay naging isang laro, kung saan ang mga bata ay nagbibihis at pumupunta sa mga bahay upang humingi ng candy habang sinisigaw ang trick-or-treat. Ang trick ay simbolo ng kalokohan at ang treat ay kapalit ng pagkain o candy. Isang masayang bersyon ng lumang ritual para sa mga kaluluwa. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang Halloween ay tuluyan ng naging pambansang tradisyon sa Amerika. Ang mga paaralan, simbahan at komunidad ay nagsimulang magdaos ng Halloween parades at costume contest. Ang mga dating ritual ng takot ay naging laro ng tawa. Ang mga multo na dating kinatatakutan ay naging larawan ng kasiyahan at pagkamalikain. Ngunit kahit sa likod ng mga ngiti ng mga bata, naroon pa rin ang anino ng pinagmulan nito. Ang alaala ng Samhain, ang gabi ng mga kaluluwa na muling isinisilang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada at mga ngiting may ngipin ng kalabasa. Sa bawat taon na lumilipas, nagbabago ang muka ng Halloween. Mula sa paganong ritual ng mga Celt, sa Kristiyanong gabi ng mga banal, hanggang sa makabagong pista ng kasiyahan. Ngunit sa kabila ng mga dekorasyon sa likod ng mga maskara at tawanan, ang diwa ng gabi ay nananatili. Ang paggunita sa hangganan ng buhay at kamatayan. Sapagkat sa bawat October 31, kapag bumaba ang dilim at sumindi ang mga kandila, tila bumabalik pa rin ang sinaunang paniniwala na sa gabing ito, ang mundo ng mga patay at ng mga buhay ay muling nagtatagpo. Ang Halloween ay hindi lamang tungkol sa katatakutan. Ito rin ay paalala ng ating koneksyon sa nakaraan. Sa mga Celt, ito'y gabi ng paggunita at paggalang sa mga patay. Sa Kristyanismo, ito'y araw ng kabanalan. At sa modernong panahon,
Ito'y simbolo ng pagharap sa ating mga takot at pagtawa rito. Kaya sa susunod na magsuot ka ng costume o magsindi ng kandila sa kalabasa, tandaan, ang bawat liwanag ng Halloween ay nagmula sa sinaunang apoy ng Soin. Ang gabi kung kailan, ayon sa kasaysayan, bumubukas ang daan sa pagitan ng mga mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin ang video na ito para sa mas marami pang kwentong kasaysayan.